Ito mga bossing. Ito yung sinasabi ni Marcoleta. Itinuturo ni Romualdez si Cheese Escudero. Ilang lang naman. Sa 2025 lang naman naging Senate President si Cheese Escudero. Ito si Martin Romualdez. Speaker of the House siya. From 2022 hanggang 2025. Tao niya, si Zaldico, from 2022 to 2025. Si Kimbo, from 2020, nung umalis na nung tinanggal na si Zaldico. So, ang ang corruption sa Pilipinas nag-start noong 2022, 2023, 2024, 2025 budget. O sabihin na natin, 2023, 2024, 2025. So, 3 years. Yung 3 years na yun, si Romualdez, si Bongbong, at saka si Zaldico ang may hawak ng budget. Di ba? Sinabi nga ni Inday Sara sa kanyang unang-unang interview o unang-unang revelasyon na 2 tao lang ang may hawak ng budget. Hindi naman sinabi ni Inday Sara doon sa kanyang revelasyon na pati senador. Kasi ang senador, katulad yan si Cheese Escudero, wala siyang magagawa kasi mag-isa lang siya. Bakit? 2 presidente at saka yung pinsan Yung presidente pipirma, yung pinsan yung gumawa ng budget. So kung si Cheese Escudero bilang isang Senate President na alam naman natin na nung mga panahon na yun piniplease si Lisa, ginawa nga tagahawak ni Lisa ng baso Wala nga respeto si Lisa, ginawa niyang tagahawak ng baso, Senate President So he's also trying to please itong magpinsan na magnanakaw na to. So sinisisi nilalaglag ni Martin Romualdez si Cheese Escudero. Isang taon man lang naging Senate President si Cheese Escudero. Saglit nga lang, natanggal siya kagad ni Tito Soto Si Mig Zubiri naman, yung Senate President since 2023, 2024, 2025 budget magpinsang Romualdez. Lahat yan lumalabas na nagko-connect. Bakit wala pa investigasyon? Ba't nakalaya pa? Ba't hindi pa nakakulong ang mga yan? Walang hiya kayo. Hayop talaga kayo. Liwanag. Ang executive, BBM. Kamakailan, ang Executive Department ay itinuro ni former Speaker Romualdez bilang nasa likod raw ng kickbacks sa flood control. Binanggit rin ng dating Speaker na isisiwalat pa nito ang mga nalalaman at hindi... I will not go quietly and I will not go alone. That's an admission of guilt. Admission of guilt yan. Inamin na dito ni Romualdez na siya ang may kasalanan at hindi ako mag-isa. At hindi ako mawawala mag-isa. Isasama ko kayo. So, ano pang ginagawa ng gobyerno? Bakit hindi pa ikulong to? Meron pang bali-balita May chismis na yung pag-freeze daw sa asset nito 1 buwan lang. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero narinig ko lang. Kasi nga, palabas lang nila na kunyari pati yung pinsan, walang makakatakas pati pinsan. Madadali dito. Kaya nga si Bong Revilla nakakulong. Wala kaming kakakampi dito pagkasangkot. May mga ganun sila. Pero maniwala ka sa hindi. Palabas lang nila to. Tanong mo si Zaldico, yung pagkakahuli kunyari kay Zaldico, ano na yun? Babala na yun sa kanya para hindi na siya magsalita ng magsalita. Itong ginagawa ni Romualdez, sindikato yung 2 na yan. Yung sindikato nila, silang 2 ang pinuno ng sindikato na yan. Mga miyembro nila sa ibaba. Ipinagkakanununan nila. Pero itong 2 ito, wala yan. Dito pa lang, inamin niya na Sabi ko nga, bakit hindi pa natin, durugin yan. Ba't hindi pa natin i-pursue? Even the media, bakit hindi nila mag-set ng interview dito kay Romualdez? Nagbalita lang sila ng konti, tapos pinalitan na nila ng balita. Pero pag tungkol sa impeachment, maya-maya. Pag tungkol sa impeachment na wala namang kakwenta-kwenta, paulit-ulit lang naman yung kanilang ibinibintang kay Inday Sara, wala naman. Maya-maya, si Ridon, maya-maya. Samantalang ito si Romualdez, napaka-importante nung binitawan niya rito mga salita. Hindi na ibinabalita. SMNI na lang nagbabalita. Ayan, SMNI na lang ang may balita tungkol dito. Alam nyo, magpasalamat tayo may SMNI. Dahil kung walang SMNI, wala na tayong mga balitang matino na makukuha dito sa hayop ng mga mainstream na ito. Tahimik o babagsak ng mag-isa. At presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. May nakikita namang pattern ng negosyanteng si Singson laban sa mga nagsasalita sa pamahalaan at wala raw sinasanto kahit pa yung mga pinakamalalapit na kalyado ng Pangulo. Ginamit lang si Zaldico at si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan agad yung mga nagsasabi totoo. Nauna ng pinabulaan na ng Malacanang ang pagtuturo noon ni Zaldico kay PBBM bilang umano yung mastermind sa flood control kickbacks. Saad ni Yuse Claire Castro, si PBBM pa nga ang kauna-unahang pangulo sa kasaysayan na nagpasimula. Si PBBM ang kauna-unahang pangulo na fake news peddler. Kasama ka. O kita ninyo, pahiyang-pahiya sila nung nakaraan. Hindi na nakakapag press con. Ang ina, may hiya din pala. Wala munang press con si ate.
Siguro pinag-iisipan nila, putang ina, liability to, hindi to asset. Oo, sa ano to? Ano to, putya, malas to si Claire Castro. Lalo tayo nabibisto dahil sa ulol na ito. Pero kita mo. Tama naman yung sinasabi ni ni Chavit dito eh. Ang daming mga akusasyon kay Bongbong. May akusasyon si Zaldico, may akusasyon si Romualdez. May akusasyon yung 18 Marines, may akusasyon yung kung sino-sino. Sumasagot ang presidente? Hindi. Walang paki yung presidente. Meron siyang Claire Castro nasasagot para sa kanya. Walang hiya ito eh. Kasi napakalalaking mga issue yan. Hindi nyo dapat yan sinasagot ng mga kaso. Hindi dapat nyo i-weaponize ang NBI, DOJ, para magsampa ng kaso sa mga tao na humihingi lang naman ng accountability kay Bongbong Marcos. Hindi ba? Hindi na nga ninyo in-impeach, hindi na nga pinansin ng Congress yung impeachment na sinasampa sa kanya. Hindi naman sumasagot ang presidente. As in, wala siyang sagot. Kasi si Pangulong Duterte, may sagot. Tingnan ninyo. Sino ang nagpe-press con? Lagi si Claire Castro. Si Bongbong Marcos nagpe-press con, nagpapa-interview. Hindi. Natatakot na rin silang paharapin si Bongbong Marcos kasi nga uutal-utal yan eh. Magkakamali at magkakamali yan kasi wala na nga sa matinong pag-iisip yan. Kayo talaga kayo ba mga media? Ma'am Claire Castro, bakit hindi na namin nakikita si Bongbong? But every other quarter na lang siya nagpapa-interview? Bukod sa inyo, kayo nga ang spokesperson, pero mas maganda pa rin na nagsasalita ang presidente. May time mag-vlog, may time gumala, pero walang time para i-address mga issue ng pamahalaan. June pa lang, alam mo na itong mga mainstream media na to, mga mga kasapakat eh. Ng malawakang investigasyon sa mga proyekto sa ilalim ng sarili niyang administrasyon. Ayon sa kanya, hindi maglalakas loob ang presidente na ipag-utos ang probe kung mayroon siyang itinatagong mali. Ulul! Ikaw ang nagbuo nung mag-iimbestiga. Ibig sabihin, ikaw ang amo nung nag-iimbestiga. Alam nga na maimbestigahan ka nung mga taong inilagay mo doon sa posisyon. Bobo ka ba? Di ba? Ako nagpatayo ako ng bahay. Ako ang pumili ng kontraktor. Ako ang pumili ng engineer, ng arkitekto, ng mga construction worker. Ako pumili ng materials. Ako din ang pumili ng design. Kung anong gagawin sa bahay na yun. Huwag mong sabihin na wala akong kinalaman doon. Alam nga naman, hindi ako sundin ng mga arkitekto, engineer at ng mga construction worker doon. Siyempre, kung ano yung gusto ko, yun ang susundin nila. Ako nagbuo nun eh. Ako nagpondo eh. Tanga ka ba? Utangin na yan. Buti sana kung ang nagbuo si Inday Sara ng isang fact-finding commission, ang ICI, at iimbestigahan ang Tapos, yung binuo ni Inday Sara, sinabi na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito. After months of deliberation, investigation, wala siyang kinalaman. Maintindihan ko. Pero kung putang ina, si Bongbong ang nagbuo, tapos i-clear siya nung komite na binuo niya, maniniwala ka ron? Tanga ka kapag naniwala ka. Kasi bobo mo si Bongbong pag naniwala ka. Gawain. Naniniwala naman si Singson na kaya hindi siya padadaluhin sa investigasyon sa Senado ay dahil sa ididiin niya doon ang Pangulo sa anomalya. Hinamon naman ito ang ombudsman na kasuhan si Romualdez. Hinahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So nagsisinungaling ang ombudsman kung hindi niya nakasuhan si Martin Romualdez. Sa ngayon ay wala pang latest na sagot ang Malacanang sa mga pahayag ni Singson. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Di ba? Eto, isa pang balita. Patungkol dyan sa investigasyon sa Senado. Utangin na to si Pampilo Lacson talaga. Wala talaga silbi tong hayop na ito. Pasok! Magbibigay ng update ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Kwang, 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 kwang. Magbibigay ng update ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Gago, anong update ang ibibigay mo? Wala ka mang hearing, punyeta ka. Wala ka namang ginawang investigasyon. Putang ina, iniwas mo lang ng iniwas kay Bongbong at saka kay Romualdez. Idiniin mo lang ng idiniin si Bong Revilla, si Chis Escudero at kung sino-sino pa. Putang ina ka. Tapos magbibigay ka ng Ay, naka talaga Ping Lacson. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Sabi ko, saan ka lumaki? Sa impyerno din, katulad ni Trillanes? Nawala ang prinsipyo ni Ping Lacson, no? Kasi huli niya na to eh. Sinabi naman niya, matanda na yan, si Ping Lacson. Huling niya yan, senado niya na yan. At hindi naman magiging presidente tong ulol na ito, ever. Kaya, ganito ang ginagawa niya. Ginamit niya na yung kanyang huling termino. Hindi, actually, first lang ito of 2. Pwede pa siya ng 12 years. But sinabi naman nila ng Tito Soto na hindi na sila tatakbo sa 2032. bilang sa Senate. Hindi natin alam kung buhay pa yung mga yan. Baka
Baka inaagnas na yung mga yan sa karma nila eh. Pero alam mo na yung huli, last hura, yung ibang mga politiko, gumagawa na ng mabuti sa kanilang huli. Umaga, gumawa silang kalokohan. Yung huling-huli, kabutihan na yung gagawin nila. Mag-iwan na sila ng maayos na legasiya. Pucha, itong dalawang to, si Tito Soto, tsaka to si Ping Lacson, putangin na, puro katarantaduan ang ginawa. Maayos na mga senador noon, tapos biglang ngayon, naging mga demonyo. Grabe talaga ang impluensya ng scholar ni Satanas na si Bongbong. No? Yung mga matitinong tao, ginawa niyang, yung mga matutuwid na tao, ginawa niyang mga baluktot. Yung mga malilinis na mga politiko, ginawa niyang walang due talaga, oh. Gil sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Sa Angel Pastor, magbabalita. Balik sesyon na ang Senado ngayong araw, May 4. Sa unang araw ng sesyon, inaasahang magbibigay ng privilege speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ilalahad niya ang progress report kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Gagawin ito ni Lacson kahit hindi pa kumpleto ang pirma sa partial report na ihahain sa plenaryo. Ayon sa senador, tungkulin niyang i-update ang publiko matapos ang 7 hanggang 8 pagdinig, lalo na't may mga kumakalat na maling impormasyon ukol sa investigasyon. Wala ka naman investigasyon eh. Kaya nga maraming mga haka-haka ang mga tao tungkol sa'yo at sa kredibilidad mo kasi wala kang investigasyon na ginawa. Ilang araw ka lang nag-investigate, mas marami pa yung panahon na nagpapa-interview ka sa media kung ano-ano yung mga katarantaduhang sinasabi. Mas marami ka pang pag-iwas sa totoong mga may gusto. Magtaka mo si Chavit Singson gustong pumunta sa'yo, hindi mo pinapunta. Yung 18 Marines, hindi mo iniimbestigahan. Si Gutesa, hindi mo na ulit napabalik dyan. Si Bernardo, papagubago na ng statement yung sinumpaan ni Bernardo dyan, iba na yung statement niya ngayon. Ba't hindi mo sampahan ng perjury yun? Under oath, umamin na siya dyan, tapos biglang ngayon, not guilty na siya. Hindi ba, Ping Lacson? Tarantado ka eh. Bobo ka talaga, isa ka rin. Putang ina ninyo. Sabi ko nga sa inyo itong administrasyon na ito, lahat ng bobong mga politiko pinagsama-sama niya. Unity ito ng mga tangang mga politiko eh. Sinabi ni Lacson na kahit may mga pagtatangkang harangin ang resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi ito uubra dahil hindi na ito malilimutan ng publiko. Hindi talaga malilimutan yung ginawa mong kagaguhan. Walang humaharang yan. Walang pumipirma sa iyong partial report kasi alam nila kabalbalan yan. Kaya nga dito mo pa lang makikita mo na eh. Yun na yung mga senador. Dito pa lang makikita mo na yung mga senador pagdating sa impeachment ni BP Sara. Sabi ko, nagsaya yung mga taga-Congress. Tapos pagdating sa Senate, puta, mahihirapan sila. Pakasakit ng mga pangyayari. Anya, galit na ang mga tao at ramdam na nila ang epekto nito. Oo, galit na kami. Ramdam na namin yung epekto ng ginagawa mong pagtatake, Ping Lacson. Bistado ka na. Kupal ka. Ikinumpara pa niya ito sa kaso ni Janet Lim Napoles. Sinumpara mo sa kaso ni Janet Lim Napoles? Tanga, mas matindi ito. Trilyon piso ang ninakaw nila dito. Ilang bilyon lang yung kay Janet. Wala nga yara 1 bilyon yung kay Napoles eh. Walang hiya ka. May kumpara to kay Napoles. Putang ina niyan. Kay Napoles napakaliit nun kumpara dito. Kay Napoles, tinarget lahat ng mga involved kay Napoles. Dito wala kang tinarget. Ulul. Ngunit mas malala ang kasalukuyang issue. Sinabi rin ni Lacson na maaari niyang isama sa kanyang talumpati ang iba pang ebidensya na hindi natalakay sa mga... Putang ina, may ebidensya ka pa pala natatalakay, ba't di mo tinatalakay? Tapos ipi-privilege speech mo na naman sa plenaryo. Sa Senate plenary. Tragis ka ba't hindi mo doon dalhin sa committee mo? Sinabi mo din nung nakaraan dyan sa plenaryo, nung privilege speech mo, 79 na mga congressman ang contractor. Wala ni isang napangalanan dyan sa committee mo, ulul ka. Lacson, hindi na namin makakalimutan to. Putangin na Lacson, pati sa mga anak mo, may sasalin mo itong kahayupang ginawa mo sa Senado na ito. Committee hearing. Plano rin niyang ibahagi ang partial report sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa kanilang investigasyon. Magpapatuloy naman anya ang pagdinig ng komite kung saan posibleng imbitahan ang ilang personalidad. Kabilang dito sina dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tagal-tagal na, ngayon lang. Hayop talaga naman At dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, pati ang Brave 18 na may alam. Gawin mo. Puro ka pangako. Sa mali-malitang pera na umano'y dinadala sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, target nilang maipagpatuloy ang mga pagdinig bago ang adjournment sine die sa Hunyo 6 at isasabay raw ito sa pagsasaayos ng mga schedule dahil sa posibleng impeachment trial. Na yun. Ngayon, kung kailan magkakaroon ng impeachment, doon mo dadalhin yan. Kasi para mawala yung attention ng tao sa flood control hearing. Kasi ang iniisip ng tao dito, tinitingnan talaga ng tao kung papaano gagamitin or papaano itong mga abogado ni Inday Sara lalabanan itong disinformation at fake news ng Congress sa kanya at mga fake accusation. So, mawawala na ng attention doon sa flood control dito na nakapokus sa impeachment ni VP Sara.
Style mo, Ping Lacson, huli na namin yan. Ni Vice President Sara Duterte para sa Diyos at Wala na, Ping Lacson, huling-huli namin yung style mo. Kunyari ngayon, nagkukumahog ka kasi baka magkaroon ng impeachment kay VP Sara. Wala na, ano na ngayon, mahirap na ang sitwasyon ngayon. Lalo na dyan sa impeachment ni VP Sara. Tingnan ninyo, sino na ang mga umaali-aligid na mga senador. Nag-uusap-usap na mga senador. Nako po, Diyos ko po, kailangan mo lang 16. 16 lang yung kailangan mo. Meron ka ng siguradong siyam. Okay? May sigurado ka ng siyam. Kailangan mo na lang ng 7. Dyan sa siyam na yan, kailangan mo na lang ng 7. Sino yung 7 na yan? Dalawang bilyar. Ilan na yan? 11 na. Tapos, sasama pa dyan si JB Ejercito. Magiging na yan? 12 na. Sasama pa si Pia Cayetano dyan. 13 na. 3 na lang yung kailangan mo. Si Mig Zubiri. Sasama pa dyan. Sigurado ako. Kasi ayaw niya ng impeachment noon pa. Di ba? Si JB ayaw din niya ng impeachment eh. Ilan na yon? Si Bam Aquino. Pwedeng yan. Pwedeng sumama yan. Bakit? Galit na sa kanya yung mga dilawan. At saka, inendorso ng Iglesia ni Cristo yan. Sabi ng Iglesia ni Cristo, ikaw nandito. Sige, nanalo yan dahil sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. So, hindi naman niya siguro bababuyin ang Iglesia ni Cristo. Lalo na ngayon, inaaway-away na siya ng mga dilawan. So, baka pwedeng bumoto na yan sa... Pero, let's assume, bumoto pa rin yan sa pro-impeachment. Sino pa yung mga senador na sa tingin ninyo boboto in favor kay VP Sara, not in favor of the impeachment but in favor sa dismissal ng kanyang kaso? Ilan na ang kailangan nila? 7 na lang. Ilan na lang kailangan nila? Kung na-compute natin, 3 na lang. Kaya 4 na lang. Sino yung mga magic 4 na yan? Kasi magugulat ka kay Tito Soto, ano yan? Traidor din yan. Baka biglang si Tito Soto, biglang hindi na naging pro-impeachment yan. Kasi nga sa Congress, mga bossing, nagdadalawang isip na sila kung makukuha nila yung katulad nung dami ng boto na nakuha nila noon Although meron na silang 55, konti na lang yung bubunuin nila, hindi nila alam kung madali nilang makukuha yung iba pang mga miyembro. Hindi katulad noong 19 Congress na talagang conviction. Landslide talaga yung nag-impeach kay Inday. Pero ngayon, kaya nga maganda yung mga naisip ko na gumawa kayo kanya-kanyang post. Kasi tayo naman mga Duterte supporter yung ating Facebook. Ano naman yan legit naman yan. Gawin po ninyo. Mag-post kayo. Itag ninyo yung mga congressman ninyo. Kahit saan kayong distrito, itag ninyo yung mga congressman ninyo. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung may social media ka, ilagay mo doon. Katulad ako, ang congressman ko sa 3rd District ng Quezon City, si Franz Pumaren. Pumirma ding hayop na yan. Si Franz Pumaren, putang ina, bilyon-bilyon daw ang ibinigay ni Romualdez sa kanya. At yan, si Franz Pumaren na yan, napakadami ng mga properties na na-acquire niyan. Ang daming mga nagsusumbong sa akin ng mga taga 3rd District dito kay Franz Pumaren na ito. Iba-iba daw ang mga sasakyan nito. Pero nung napsita siya, lumang Fortuner na daw yung sasakyan niya. Itinago na yata niya yung yaman. At pati daw yung anak nito na konsehal. Ganun din daw, kuratong baliling din. Tang ina, sabi ko nga matindi talaga itong mga to. Sabi ko, tinag ko si Franz Pumaren. Magaling ka pala mag-dribble, hayop ka. Kaibigan ko man yan. Naging player ako ng Pumaren's Cup. 16 years old pa lang ako, naglalaro na ako interbarangay. Hanggang sa mag-retire ako sa pagbabasketball. Naging player ako ng Pumaren's Cup ni Franz. Kaibigan ko man yan. Pero dito sa atin sa Banateros, sa Boss Dada, walang kaibigan. Putang ina, pagkawatan ka. Puta, ikaw unang-una kong yayariin. Babantayan natin ito. Ako, babantayan kita, Franz Pumaren. Itinag ko si Franz Pumaren sa aking Facebook post. Sabi ko, Franz Pumaren, tinitingnan ko yung boto. Alam naman natin pare-pareho na to si Inday Sara. Hindi dapat ma-impeach ito at dapat maging presidente ito sa 2028. Putang ina ka. Kapag ikaw nagboto ka ng yes sa impeachment niya, arawin talaga kita. Hindi ito threat, pero ako kasi, para sa akin, kapag ikaw pumirma ka na ma-impeach si VP Sara, it's either talagang kurakot ka, magnanakaw ka, ayaw mo maging presidente si Inday Sara dahil hahabulin ka pagdating ng panahon. Sinabi naman ni Inday Sara, hahabulin ko kayo. So gawin niyo yun. Post kayo sa social media ninyo, itag ninyo yung mga congressman ninyo, at sabihin ninyo na bumoto ka ng no. Kasi pag bumoto ka ng yes, sisiguraduhin ko na lahat ng angkan ko, hindi kayo boboto. Hindi ka naman nanalo. Yung asawa mo, yung anak mo, kung huling termino mo na ngayon, alam ko naman, ililipat mo lang yan sa asawa mo, sa anak mo, hindi namin kayo iboboto. Yun lang naman kinakatakutan ng mga yan, mawala sila sa kapangyarihan. Gawin po ninyo yun, mga bossing, para sa bayang Pilipinas, hindi na para sa atin, kundi para sa mga future generations natin, mga bossing.
Kayo ang dapat nire-represent ng mga congressman ninyo. Kung ano yung gusto nyong gawin ng mga congressman ninyo, dapat sinusunod nila. Pag hindi nila sinunod, tapos na ang usapan. Huwag na nating iboto yan. O pakinggan natin itong balitang ito. Mahihirapan na sila. Wala na silang numero masyado. Maaring malaki yung chances na ma-impeach pa rin si Inday dito sa Congress. Pero dyan sa Senado, medyo delikado na sila. At dito sa Congress, hindi na nila nakuha yung lakas na meron sila nung 19 Congress. So it's a good development para sa ating mga Pilipino at para kay VP Sara. Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nako, Cayetano yan. Tinitira na ng gobyerno yan. Insider, ano ba tawag dun sa kaso nila? Parang insider trading. Si Mark Villar, dating kay Pangulong Duterte yan. Bagamat hindi sila masyadong mga nagsasalita, dumidepensa sa mga nangyayaring pang-abuso sa mga Duterte, alam natin ang puso ng mga yan. Dalwa yan. Si Cayetano, alam naman natin na si Pia, ang kapatid niya, ang minority leader. Alangan naman tablahin niya yung kapatid niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag kayong mag-boto Wag kayong bumoto ng mga ng mga magkakapatid, magkakamag-anak Kasi napakadelikado niyan sa sa yung distribution ng power diyan sa Senate pagdating sa boto-botohan ito, mga magkakapatid to. Nako po, si Camille Villar pupunta kay minority floor leader. Bakit? Nako po. Na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan Villar. Pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Nako. Alam mo, na-meet ko ito si Camille Villar. Nahiya nga ako Ganda-ganda pala ni Camille. Ang laki ng pisngi. Sarap kurot-kurotin na ganyan. Ngayon, ito si Camille Villar. Sabi niya sa akin, pinakilala kami ni Ma'am Hannah Jane Sancho, yung aming boss. Yung aming nanay, ang nanay ng Barateros. Senator, these are our anchor, si Coach Oli and si Boss Dada. Ano mo sabi ni Camille sa akin? Oy, pinapanood kita! Pinapanood kita, nakakatulugan na nga lang kita. Naku po, pinabanatan pa naman kita nung nakaraan, nanonood ka pala. Pero mabuti na lang at nanonood ka at narinig mo yung pagbanat ko sa'yo. Pero ang bait na ito, as in sabi niya, lagi akong nanonood sa inyo. Ang dami-dami nyo. Kaya, Ma'am Camille, alam ko nanonood ka ngayon. Alam ko naman, inendorso ka man ni Inday Sara. Inendorso ka naman ni, di ba, ikaw, si Amy Marcos, dalawa man kayo na inendorso ni Inday Sara. Oo, baka naman pwede. Baka naman pwede. Ganding palaan naman natin yun, yung ginawa ni Inday Sara. Kasi may hirapan sana kayong manalo nun dahil nandoon kayo sa, yung partido ng mga magnanakaw at mga bobo sa Pilipinas. Yung alyansa, hindi ba? Nanalo kayong dalawa ni Amy dahil, palagay ko naman, dahil sa endorsement ni Inday Sara. So, we are hoping na pagdating ng impeachment proceeding, sana ay kayo ay pumanig sa mga bayang Pilipinas, which is ayaw ma-impeach si VP Sara. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, Grabe naman yung salo-salo na yon, 6 minutes. Diet yarn. Grabe naman 6 minutes lang yung salo-salo. Salo-salo ng ano? Kayo ayaw nyo pa umamin pero okay yan, sige, tama yan, secret natin, wag natin sabihin natin si Camille. Ang ina talaga na, ang saklap talaga na aabutin ng Congress nito, palakpakan pa ng palakpakan yung mga ululo. Magpapalakpakan pa kayo nung na-impeach inendorso ninyo yung inyong report. Pabor sa impeachment ni VP Sara pagdating ng Senado, puta sigurado iiyak kayo. Baka si Ridon sumabog yung pisngi niyan sa sobrang inis. sinabi ng minority leader, dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So when we set the meeting, parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa ito. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Sana... Mahirap kasi talaga sa mga senador Bakit? Buong Pilipinas Sabi ko kung ako congressman, halimbawa ako si Abante tsaka si Luistro na congressman sa isang mga kupal na mga distrito. O halimbawa si Luistro sa distrito niya diyan sa Batangas.
hindi naman siya kilala sa buong Pilipinas. Ito naman, kapag tumakbo ito sa national, putang ina nito, baka sa national bookstore manalo ito. Pag tumakbo ito ng national, walang pakialam si Luis Tro kung tawagin siyang estapadora ng buong Pilipinas. Basta importante, manalo siya sa distrito niya. Ma-secure niya yung distrito niya. Walang pakialam to mga party list representatives. Walang pakialam yung mga yan. Si Abante, na kupal na satanas. O walang kwenta yan, walang problema kasi natalo na nga siya sa District 6 ng Quezon ng Maynila eh. Nakaupo pa rin siya na congressman eh. So wala siyang pakialam kung masira ang reputasyon, tawagin siyang Pastor Canor, Pastor Dila, Pastor Magnanakaw, kahit anong itawag sa kanya. So long as yung distrito niya na iilan libo lang bubusugin niya, mananalo siya. O kaya ganito kalakas ang loob ng mga congressman, ibahin natin sa Senado. Kasi ang senador, ang constituencies niyan, buong Pilipinas. So imagine, if I will say yes to convict Inday Sara, Visayas and Mindanao are rooting for Inday Sara. Kamusta naman ang iyong senator, ang iyong pagiging senador? Kamusta naman ang iyong pangangampanya sa Visayas at Mindanao, being the Dutertes are originally from I think Leyte or Samar or Leyte. Tapos, nag-migrate sila sa Mindanao. So, they adopted saan pa siya ng Cebu. Sister city pa nila ang Cebu City, ng Davao City. So, the Visayas and Mindanao are being represented by the Dutertes dahil taga-South sila. So, imagine, mangangampanya ka sa mga probinsya dyan na magagalit dahil i-convict ninyo si Inday Sara. Yung mga congressman nga ng mga pinangalanan napahiya na kayo pa kaya na mga senador na buong Pilipinas ang boboto sa inyo. At itong Luzon, hindi naman yan solid na mga anti-Duterte. At least mga 30% ng Luzon pro-Duterte yan. So paano na? Kaya ikaw ayaw mong masisira yung iyong kandidatura o yung iyong political hold kasi nga national ang iyong constituency. So ayaw mo na masira ka kahit saang lugar sa Pilipinas. If you can just say na para kang Miss Universe na ayaw kong magulo ang bayang Pilipinas. Di ba? Ganun ang gagawin mo. Gagawin mo ang lahat para walang magalit sa iyo because kahit isa lang yan na magalit sa iyo, -1 vote yan sa iyo. At napakahirap. Bilyong pera ang kailangan mo, trilyong pera ang kailangan mo para bilhin mo lahat ng botante mula Apari hanggang Hulo. Wala naman silang ganung kalaking pera. So, image nila yung kanilang puhunan. Yung popularity nila, image nila, ang pinaka-popular na presidentiable sa 2028 si Inday Sara. So, ano mangyayari sa'yo? Ano mangyayari sa'yo kung halimbawa ikaw si Erwin si Raffy Tulfo na mag-re-electionist ka sa 2028, kung mag-yes ako kay Inday Sara, karamihan ng followers ng Raffy Tulfo in action, puros masa yan. Alam natin pag masa, pro-Duterte yan. Nag-capitalize siya doon. So sa tingin ba niya, kahit na nanonood sila ng Raffy Tulfo in action, sa tingin ba nila, 100% ng mga Tulfonatics, boboto pa sa kanya? Mahirap sa nationals, mga bossing. Kaya itong mga congressman, bayanan natin yan. Kaya nga ako nananawagan ako bawat mga nanonood, kababayan natin na may mga congressman, itag ninyo at punuin ninyo yung mga notification ng kanilang mga Facebook pages ng mga pagtatag sa kanila at ipakita ninyo na ayaw nyo ng impeachment kay VP Sara. Ako, I have said it time and again na ayoko ng impeachment. But, since mukhang aakyat siya, wala tayong magawa. Ibinunyag naman ni Senador Amy Marcos ang pagbabanta umano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Di ba? Pakinggan pa natin. Madami tayong balita ngayon. Ito pa, isang matinding privilege speech na naman ni tawag dito ni Marcoleta. Pakinggan natin, tapos bilisan na lang natin tong wait lang, Marcoleta. Hoy, Marcoleta, saglit lang, masyado ka na mainit yung piluka mo, baka lipa rin yan na lang natin, bilisan natin tong na to. Itong asan na ba yun? Ito. Gawin nating, 1.25 para mabilis. Sige, pasok, Marcoleta. Distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege, one that strikes at the very heart of public accountability, the integrity of our institutions, and the trust reposed upon us by the Filipino people.
On September 25, 2025, former Speaker Martin Romualdez was implicated in the flood control scandal after retired Marine Sergeant Ori Gutesa testified during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that the lawmaker is a leading figure in this scandal. Gutesa alleged that, as a security aide to former Congressman Saldico, he was tasked to carry and deliver suitcases containing basura, a hideous term they used for files of cash, approximately amounting to 48 million pesos each. He recounted that on one occasion, they brought up 35 suitcases for delivery to a residence identified as that of Martin Romualdez at 40 McKinley Street, Taguig. For 7 months since he was implicated by Gutesa, the former speaker remained silent. Only now has he spoken through a video statement dated April 21, 2026, where he finally addressed the allegations surrounding what is now one of the largest systemic looting of the national treasury in our nation's history, the flood control scandal. Ngunit imbes na maliwanagan ang taong bayan ang kanyang mga pahayag, ay lalong nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot, Ginoong Pangulo. At first glance, the statement appears to be a defense grounded in law, process, and institutional structure. But upon closer examination, Mr. President, this is not a clarification but a calculated narrative. And it is our duty as members of this chamber to dissect this narrative, expose its inconsistencies, and ensure that the truth is not buried beneath rhetoric. His justification for his prolonged silence, an alleged act of respect for the legal process. But lest we forget, this is the same individual who declined the invitation to appear before the Senate to answer questions under oath. The same individual bestowed upon the inter-parliamentary courtesy by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Let us be clear. Respect for the legal process is not measured by selective participation. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interests are at stake. Silence and inaction become complicity. He further claimed that he has cooperated with the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, submitting affidavits and documents. But this alleged cooperation was done behind closed doors, without public scrutiny and without any verifiable records accessible to the Filipino people. Until now, when he conveniently authorizes its release. Why only now? Why at a time when the narrative is tightening, when testimonies are emerging, and when key personalities are poised to enter the jurisdiction of our laws? Mr. President, timing is everything. And in this case, timing speaks volumes. Let us now address the core of his defense, the claim that he cannot be the mastermind because the budget process is collective, multi-layered, and shared across branches of the government. The former speaker asked, how can I be the mastermind? That the question itself is revealing. By contesting only the label of being the mastermind, he implicitly concedes that he was part of the very system he enabled, the corruption in flood control projects. He deliberately tried to downplay the role of leadership within that process. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Mr. President, those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of his leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. He is not a just passive participant. He is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisyatibo. By asking how he can be the mastermind, the former Speaker hid behind the complexity of bureaucracy. He repeatedly and thoroughly discussed the entire budget process while also passing the blame to the executive in line with its oversight on implementation and in line with the principle of command responsibility. But, Mr. President, the records of previous congressional and Senate hearings can attest to the fact that corruption does exist within the entire budget process, from budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is Kasi ito mga bossing. Ito yung sinasabi ni Marcoleta. Itinuturo ni Romualdez si Cheese Escudero. Ilang lang naman. Sa 2025 lang naman naging Senate President si Cheese Escudero. Ito si Martin Romualdez. Speaker of the House siya. From 2022 hanggang 2025. Tao niya, si Zaldico, from 2022 to 2025. Si Kimbo, from 2020, nung umalis na nung tinanggal na si Zaldico. So,
ang ang corruption sa Pilipinas nag-start noong 2022, 2023, 2024, 2025 budget. O sabihin na natin, 2023, 2024, 2025. So 3 years. Yung 3 years na yun, si Romualdez, si Bongbong at saka si Zaldico ang may hawak ng budget. Di ba sinabi nga ni Inday Sara sa kanyang unang-unang interview o unang-unang revelasyon na 2 tao lang ang may hawak ng budget. Hindi naman sinabi ni Inday Sara doon sa kanyang revelasyon na pati senador. Kasi ang senador, katulad yan si Chis Escudero, wala siyang magagawa kasi mag-isa lang siya. Bakit? 2 presidente at saka yung pinsan Yung presidente pipirma, yung pinsan yung gumawa ng budget. So kung si Chis Escudero bilang isang Senate President na alam naman natin na nung mga panahon na yun piniplease si Lisa, ginawa nga tagahawak ni Lisa ng baso Wala nga respeto si Lisa, si Lisa, ginawa niyang tagahawak ng baso, Senate President So he's also trying to please itong magpinsan na magnanakaw na to. So sinisisi nilalaglag ni Martin Romualdez si Chis Escudero. Isang taon man lang naging Senate President si Chis Escudero. Saglit nga lang, natanggal siya kagad ni Tito Soto Si Mig Zubiri naman, yung Senate President since 2023, 2024, 2025 budget O sabihin na natin, 2023 and 2024 budget, si Mig Zubiri yung Senate President Pero ganoon si Mig Zubiri, may magagawa ba si Mig Zubiri? Nag-iisa lang siya. Tatlo yung magkakakampi, si Romualdez, si Zaldico at saka si BBM. So kahit tumanggi si Mig Zubiri, matatanggal siya sa posisyon niya kasi nga kung tatanggi siya dun sa gustong sindikato ng pagnanakaw nitong tatlong to, kawawa rin siya. Baka mamaya kasuhan pa siya, baka mamaya siraan pa siya kasi ganun ang ginagawa nila So sinasabi ko ba na si Mig Zubiri may kasalanan din? Pwedeng wala. Itong tatlo lang na ito talaga, si Romualdez, si Zaldico at saka yan si Bongbong Marcos talaga. 2020, 3 taon na Speaker of the House at saka Appropriations Committee Chairman yan si Zaldico. 3 taon na ang pumipirma ng budget si Bongbong Marcos. Mas matindi daw ang corruption noong 2024 kaysa 2025. Noong 2025, doon lumabas yung mga nasirang mga flood control at saka yung mga baha, mga bagyo. Kaya na-expose yung flood control. Pero noong 2024, mas malaki daw yung perang ninakaw. Sinong nun? Senate President nun? Sinong nun? Sinong Speaker of the House nun? Sinong Appropriations Chairman nun? Sino ang pumirma nung budget nun? Di ba silang 3 lang? Kaya itong mga senador. Kasi nga dahil nga sikat ang senador, dahil buong Pilipinas ang constituency nila, gusto nila ilaglag yung mga senador kasi nga mas maraming halimbawa kung ilaglag ko si Stella Kimbo wala mang pakialam yung mga taga Mindanao kay Stella Kimbo. Hindi naman nila yan kandidato. Pero itong mga senador na ito, kandidato ito sa buong Pilipinas. So paano na? Ganun ang ginagawa ng mga yan. This is where the real flood control happens. Not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, the Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of 3 national budgets, 2023, 2024, and 2025. Mr. President, the former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean? This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Hihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Mr. President, let us not be distracted by narratives of victimhood or claims of political persecution. The issue before us is simple. Public funds intended for flood control, funds meant to protect lives, livelihoods, and communities have been misused, diverted, or rendered ineffective through systemic anomalies. If you create, or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish, where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind. If you appoint a committee chair who not only overlook the red flags, but also helps facilitate widespread corruption,
you are answerable. You cannot invoke command responsibility in other departments, yet isolate yourself from the doings of your own chamber. If you preside over a system or questionable allocations persist year after year, you are accountable. Mr. President, accountability cannot be selective. It cannot be convenient. And it certainly cannot be avoided through technicalities nor rhetoric maneuverings. The Filipino people are watching. They are demanding answers, and they deserve nothing less than the full truth. Ang sabi po nila, Ginoong Pangulo, huwag ninyo kaming linlangin. Huwag ninyo kaming paikutin. Ang katahimikan at pagbulag-bulagan ay hindi kawalang kaalaman, bagkus ito'y pakikiisa sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikong bibig, ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang, kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Mr. President. Yun. Lupit talaga. Oh, totoo naman yung mga pinagsasabi niya rito. Dapat ang ombudsman, ang Senado, dapat hindi na pinapalagpas ito. Mga pagkakataon na ito. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ayun, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga nun. O yan ha, kitang-kita nyo yun ha. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros